Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga palatandaang heograpikal sa komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nakikita rin ba ito sa inyong komunidad? Saan kayo madalas pumunta? Ano ang kahalagahan ng mga lugar na ito? Bakit mahalagang kilalanin ang ating komunidad? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga palatandaang heograpikal na makikita sa ating komunidad. Aalamin natin kung ano ang kahulugan ng mga ito at kung bakit mahalaga ang mga palatandaang nakikita natin sa ating paligid. Basahin natin. Ang lakad ni Mina. Isang umaga, naglakad si Mina kasama ang kanyang ina sa kanilang komunidad. Habang sila ay naglalakad, nakita nila ang paaralan, simbahan, palengke, ilog at bundok. Tinanong ni Mina ang kanyang ina kung bakit mahalaga ang mga lugar na iyon. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang mga ito ay mga palatandaang heograpikal. Na tumutulong upang makilala ang kanilang komunidad. Masaya si Mina dahil mas nakilala niya ang kanilang lugar. Sino ang batang nasa kwento? Sino ang kasama niya? Ano-anong lugar ang nakita nila? Ano ang tawag sa mga lugar na iyon? Bakit mahalaga ang palatandaang heograpikal? Ano ang palatandaang heograpikal? Ang palatandaang heograpikal ay mga likas o gawa ng tao na makikita sa isang komunidad o lugar. Mga halimbawa ng palatandaang heograpikal. Bundok, mataas na anyong lupa. Ilog, dumadaloy na tubig. Dagat, malawak na anyong tubig. Paaralan, lugar ng pag-aaral. Simbahan, lugar ng pagsamba. Palengke, bilihan ng pagkain at gamit. Kahalagahan ng mga palatandaan. Una, nakakatulong upang makilala ang isang lugar. Pangalawa, nagbibigay direksyon sa mga tao. Pangatlo, nakatutulong sa pamumuhay ng mga mamamayan.
Iugnay mo. Sabihin kung paano nakatutulong ang mga sumusunod sa komunidad. Paaralan, simbahan, palengke, bundok, ilog. Ang palatandaang heograpikal ay mga bagay o lugar na makikita sa komunidad. Mahalaga ang mga ito dahil tumutulong itong makilala ang ating komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang mataas na anyong lupa? Saan bumibili ng pagkain ang mga tao? Ano ang tawag sa dumadaloy na tubig? Saan nag-aaral ang mga bata? Ano ang tawag sa mga lugar na makikita sa komunidad? Gawin natin. Gumuhit ng mga palatandaang makikita sa inyong komunidad. Ikalawang araw, mga palatandaang heograpikal sa komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nakikita ba ito sa inyong komunidad? Ano ang ginagawa ng tao sa lugar na ito? Mahalaga ba ang mga lugar na ito? Bakit? Ano pa ang ibang lugar sa inyong komunidad? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang iba't ibang palatandaang heograpikal na makikita sa ating komunidad. Aalamin natin kung paano nakatutulong ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Basahin natin. Ang pamamasyal ni Carlo. Isang Sabado, namasyal si Carlo kasama ang kanyang ama sa kanilang komunidad. Una silang dumaan sa barangay hall kung saan may nagpupulong ng mga opisyal. Pagkatapos ay nakita nila ang ospital, parke, tulay at bukirin. Masayang nagtanong si Carlo tungkol sa gamit ng bawat lugar. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga ito ay mga palatandaang heograpikal na tumutulong sa mga tao sa komunidad. Natuwa si Carlo dahil marami siyang natutuhan tungkol sa kanilang lugar. Sino ang batang nasa kwento? Sino ang kasama niya? Ano-anong lugar ang kanilang nakita? Ano ang tawag sa mga lugar na iyon? Bakit mahalaga ang mga palatandaang heograpikal?
Ano ang palatandaang heograpikal? Ang palatandaang heograpikal ay mga lugar o bagay na makikita sa isang komunidad. Maaari itong likas o gawa ng tao. Mga halimbawa ng palatandaang heograpikal. Ospital, lugar na pinupuntahan ng may sakit. Tulay, daanan na nagdurugtong sa dalawang lugar. Parke, lugar pasyalan at pahingahan. Barangay hall, tanggapan ng mga opisyal ng barangay. Bukirin, lugar na taniman. Bundok, mataas na anyong lupa. Ilog, dumadaloy na tubig. Dagat, malawak na anyong tubig. Paaralan, lugar ng pag-aaral. Simbahan, lugar ng pagsamba. Palengke, bilihan ng pagkain at gamit. Kahalagahan ng mga palatandaan. Una, nakakatulong upang makilala ang isang lugar. Pangalawa, nagbibigay serbisyo sa tao. Pangatlo, nagpapadali ng paglalakbay at pamumuhay. Ang palatandaang heograpikal ay mga lugar na makikita sa komunidad. Mahalaga ang mga ito dahil tumutulong sa pamumuhay ng mga tao. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Saan dinadala ang taong may sakit? Ano ang tawag sa lugar na taniman? Ano ang nagdurugtong sa dalawang lugar? Saan nagpupulong ang mga opisyal? Ano ang tawag sa mga lugar sa komunidad? Gawin natin. Gumuhit ng 5 palatandaang heograpikal na makikita sa inyong komunidad. Ikatlong araw, pagguhit ng mapa ng komunidad at mga palatandaang heograpikal. Ano ang nakita ninyo sa larawan? Saan matatagpuan ang paaralan? Ano pa ang makikita sa komunidad? Bakit mahalagang malaman ang lokasyon ng mga lugar? Paano natin maipapakita ang mga lugar sa isang papel? Ngayong araw ay matututuhan nating gumuhit ng simpleng mapa ng ating komunidad. Ilalagay natin dito ang mahalagang palatandaang heograpikal tulad ng paaralan, ospital, parke, at iba pang lugar na makikita sa ating paligid.
Basahin natin. Ang mapa ni Liza. Isang araw, nagbigay ng takdang aralin ang guro nila Liza. Sinabihan silang iguhit ang mapa ng kanilang komunidad. Dahil dito, sinamahan siya ng kanyang ate sa paglalakad sa kanilang komunidad. Nakita niya ang mga mahalagang lugar tulad ng paaralan, simbahan, palengke, parke, at ospital. Pag-uwi nila, maingat niyang iginuhit ang mga lugar sa isang papel. Nilagyan niya ito ng mga simbolo at pangalan upang madaling maintindihan. Tuwang-tuwa ang kanyang guro dahil malinaw at maayos ang ginawa niyang mapa. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ipinagawa ng kanyang guro? Sino ang kasama niya sa pagtingin ng mga lugar? Ano-anong lugar ang nakita nila? Bakit natuwa ang kanyang guro? Ano ang mapa? Ang mapa ay larawan o guhit ng isang lugar. Paano gumuhit ng simpleng mapa? Una, gumuhit ng kalsada. Pangalawa, iguhit ang mahalagang lugar. Pangatlo, lagyan ng simbolo o pangalan. Pang-apat, kulayan ng maayos. Pang-lima, siguraduhing malinaw ang mapa. Ang mapa ay larawan o guhit ng isang lugar. Ipinapakita rito ang mga palatandaang heograpikal tulad ng paaralan, ospital, parke, at simbahan upang madaling makilala ang komunidad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang larawan ng isang lugar? Saan makikita ang mga batang nag-aaral? Ano ang lugar para sa may sakit? Ano ang mahalagang ilagay sa mapa? Ano ang tawag sa mga lugar na makikita sa komunidad? Gawin natin. Gumuhit ng simpleng mapa ng inyong komunidad. Ika-4 na araw, paglalarawan ng komunidad gamit ang mga palatandaang heograpikal. Tukuyin ang lugar. Sabihin ang mga lugar na inilalarawan ng pangungusap. Ito ang lugar para sa pag-aaral. Ito ay
paaralan. Ito ang lugar para sa may mga sakit. Ito ay ospital. Ito ang lugar para sa pagdarasal at pagsamba. Ito ay simbahan. Ito ang lugar para sa pamimili ng kailangan. Ito ay palengke. Ito ang lugar para sa pamamasyal. Ito ay parke. Ngayong araw ay matututuhan nating ilarawan ang ating komunidad gamit ang mga palatandaang heograpikal na makikita sa mapa. Aalamin natin kung paano nakatutulong ang mga lugar na ito sa ating pamumuhay. Ang komunidad ni Rosa. Si Rosa ay nakatira sa isang maayos at tahimik na komunidad. Malapit sa kanilang bahay ang paaralan, palengke, ospital at simbahan. May parke rin kung saan naglalaro ang mga bata tuwing hapon. Isang araw, ipinakita ng guro ang mapa ng kanilang komunidad. Itinuro ni Rosa ang iba't ibang lugar at inilarawan niya ang mga ito sa kanyang klase. Sinabi niya na masaya siyang manirahan sa kanilang komunidad dahil maraming lugar na nakatutulong sa mga tao. Thumbs up o thumbs down. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. Ang mapa ay larawan ng lugar. Ang palengke ay lugar ng bilihan. Ang parke ay lugar ng pagsamba. Ang ospital ay para sa may sakit. Ang paaralan ay lugar ng pag-aaral. Ang komunidad ay lugar kung saan naninirahan ang mga tao. Nailalarawan natin ito gamit ang mga palatandaang heograpikal tulad ng paaralan, ospital, simbahan, parke at palengke. Gawin natin. Isulat ang tamang sagot. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!